Good morning guys. Today is Friday, October 10. On the way na tayo papunta ng Innisfil, Ontario. So umalis tayo kanina doon sa Cochrane ay 5:30 AM. So nagahan ko pag-alis para may deliver ko pa itong load ko ngayong hapon. So ang temperature ngayon dito ay 0. Malamig na. Malamig na ang temperature dito sa Ontario, dito sa Engelhard. And si Macmac din dumating galing bakasyon. Last day lang dumating. So may biyahe kaagad siya. I-meet up natin si Macmac dahil meron daw siyang pasalubong sa akin. Hindi ko alam kung ano yun. Tingnan na lang natin guys kung ano yung pasalubong ni Macmac. Dito sa Engelhard ang temperature ay positive 1 na. Oh my god, malamig. So guys, ready na. Hindi na mapipigilan yung winter. Ready na tayo. Maghandaan na natin yung winter gloves, winter jacket, winter boots at bonnet. Dahil yan ang napaka-importante sa atin. Katulad nung saan ba bumili ng ng gloves. Bumili ako ng gloves. 6 na piraso lang yung available eh. 6 winter gloves, work winter gloves. So bumili ako ng 6 na piraso. Nagtaka yung cashier, gawin ko raw, napakarami na. Sabi ko kulang pa nga ito eh. Titingin pa ako sa ibang Dollarama. Kasi sa Dollarama medyo mura yung winter gloves kaysa sa ibang tindahan. Kaya kung bibili kayo ng work winter gloves sa Dollarama. Itong truck natin guys, may following distance to. Nag-alarm siya pag close tayo sa unahan. Kaya distansya tayo. Dito na tayo sa New Discord. Papasok tayo dito sa ESO truck stop. May truck stop dito, may truck stop din dito. Ayan, ang laki doon, no? Ang laki rin dito sa kabila. Padiretso ka na sa garay, no? Oo. Ayos. Ano to? Ano yan? Pasalubong guys, galing Pilipinas. Mula sa puso. Kumusta? Ayos lang. Welcome back. Welcome ba, Edmonton. So kumusta ang Pilipinas? Ayun. Pag-uwi ko dun, bagyo. Bagyo? Maulan. So maganda pa rin ang Pilipinas? Ganun pa rin, walang nagbago. Mainit. Mainit. Sunog nga ako dun eh. Oh? 1 linggo pa lang. Ay doon, matraffic o lalong traumatic? Traumatic, lalo dun panda pagbaba mo pala sa may yun sa'yo, Pasay Airport. Pero di na doon bumababa doon. Kita mo lang saan aeroplano. May nga pala, may nagsabi. Anong pinagkakaiba ngayon ng, di ba, first time mo nag-abroad, tapos first time mo umuwi ng Pilipinas. So dati nung sa Pilipinas ka, anong biyahe mo nun? Manila hanggang outside Manila, di ba? Lumalabas ka. So
Anong napansin mo? Iba talaga yung may truck stop sa wala, no? Oo. Kasi doon, pagka gusto mo magpahinga, wala kayong wala kayong ibang, ang pahinga mo talaga doon sa delivery area eh. Tsaka depende pa yung kung malapit o malayo. Kumbaga, pipilitin mo talaga. Pipilitin mong takbuhin yun para doon ka na magpahinga kasi hindi ka pwede magpahinga sa gilid-gilid. Kahit na antok ka na. Pwede. Kahit nga yung laybay eh. Oh, laybay. Yung sa NLEX. Oo, bawal. bawal. Diba, sabi, parkingan yun. Oo. Kahit na sabi mo emergency parking, talapitan ka ng patrol doon, palising ko eh. Kaya meron talagang laybay na yan dahil para sa mga inaantok kaysa maka-aksidente ka. Kaso ang problema, punta ka ng patrol. Bawal pumarada. Bawal naman pumarada. Sila lang ang pwede. Yun. Kasi nung panahon namin, nung project namin yan, pwede talaga pumarada yan. Kasi isa kami sa gumawa ng Skyway na yan eh. Pwede pumarada. Pero ngayon, pinagkakapirahan na. Pinagkakapirahan. Yung lang, sasabi lang pang breakdown lang daw. Oh, pero emergency naman talaga. Emergency parking. Ganon din. So may nagsabi kasi na imposible na lagyan ng truck stop sa Pilipinas o rest area. So sa tingin mo, i-compare mo dito sa Pilipinas, sa tingin mo pwede ba o posible ba o posible naman yan kung gusto-gustuhin lang. Oo. Nakakapagtayo nga sila ng building na nagsasara. Diba? Oo. Kung magtayo sila ng truck stop, pwede nakatulog pa sila sa iba. Kaysa yung sila ng ibang establishmentos, di tumatagal, nagsasarado, nababakante, pinipirahan lang din. Kasi para sa akin, hindi naman kailangan magtayo ng truck stop sa loob ng syudad. Oo. Ang importante, sa pagpasok ng city or paglabas, may mapapahingan yung may alam na sigurado mapagpaparkingan. Oo, paparkingan na safe. Kasi katulad ng sinabi mo, pinipilit mo itakbo yung truck dahil walang mahintuan sa Metro Manila talaga. So hintay mo makalabas ka ng Metro Manila hanggang sa deliveran mo. Oo, doon na talaga. Yun ang aabuli mong pahinga talaga. So posible or malaki ang chances na maaksidente, di ba? Overrun ng kapatid. Oo, kasi dito may tulog tayo at least 8 hours. Pero may na-aksidente pa rin, di ba? Lalo na doon. Lalo sa atin na 24 hours walang tulugan. Kaya posible yan kung gugustuhin ng gobyerno. Kasi sa North Expressway, sa South Expressway, malaki pang lupa doon eh. Pwede talaga magtayo ng ganito truck stop. Kung sinasabi ng iba na hindi kikita yung gobyerno, malaking kita kung sa NLEX, sa Expressway, toll gate pa lang, magkano yung mga toll gate? Kikita naman talaga dahil may gasoline station. Lahat ng truck, kung alam nila makakapagpahinga sila doon, pwede silang mag-diesel doon. Oo, ganun ang gagawin, mas maganda yun. Lagyan nila ng gasolinahan doon, tapos samahan nila ng parking slot. Maganda. Kaso lang may yung mga gasoline station doon sa atin, isang truck lang talaga makakarga, di ba? Truck stop pa yun. Kasi kotse lang yung Oo, pang kotse lang, di ba? Pero doon din nagdi-diesel yung truck. Doon din nagdi-diesel yung truck. Katulad sa kinakarga natin sa C3. C3, sa may Isang truck lang talaga, pila kami. Pila. Hindi pwede magsabay-sabay. Oo, hindi katulad dito, ayan, sabay-sabay yung truck. Kakarga ng diesel. So dito kami paparada dahil makakarga kami ng diesel. Kung tumama ako sa luto, posible kaya makapagtayo tayo ng truck stop. Tayo ron, lagyan natin ng ng kapihan. Kapihan, pre-shower. 24 hours ang washroom. Oo, sigurado ito pag tumama talaga sa loto. Kasi sa Pilipinas talaga ang malaking problema sa mga truck driver, wala nang maparadahan, walang matulugan, walang CR, walang shower, walang labahan, tapos lingguhan pa tayo uwi. Kawawa talaga dahil hindi yan gawa-gawa ko dahil nangyari talaga sa amin yan. Experience talaga na doon nga lang tayo sa pier eh. Wala pang CR yun nasa pier kami, nakasarado mga CR. So dapat yan 24 hours may CR. Ano yung kain lang ng kain, walang CR. Busog palagi. Busog lang, magic lang. Saan kaya napunta yung nun, sobra. So yun, maraming salamat. Okay, sige. Thank you. Larga na rin ako. Ingat. Ingat. Ingat ha. Okay.
Thank you sa pasalubong. So maglo-load check na rin tayo dito. Ay, Unity Makmak. Tingnan natin kung ano yung binigyan ni Makmak. Uy! Piyaya. Yan. Thank you, Mac. Uy! Daing. Thank you. Wow, dilis. Thank you, thank you. Maraming salamat kay Makmak at sa misis niya. Yan, bigay natin to kay ate niyo, ha. Thank you, thank you. Meron pa pala. Isa pang piyaya. Thank you. Maraming salamat sa pasalubong. Yan, thank you. Ang dami naman na itong pasalubong na tumak, ha. Ang dami. Pero maraming salamat, ha. Maraming salamat. Kasi taga-probinsya yan si Makmak. Sa Bacolod pa siya nanggaling, kaya meron silang ganto sa probinsya. Okay, thank you. Yun, shoutout nga pala sa lahat ng mga sumuporta kay Filipino Truckers Pro 2 sa YouTube channel natin. So meron na tayong 4,647 na subscriber. Maraming salamat sa inyo, guys. Yan, meron na tayong 4,647. Yun, thank you, salamat. Thank you, salamat. Thank you so much sa inyo. Yun, may nag-comments nga pala, shoutout kay Owen Santos. Pero syempre, shoutout pa rin sa inyong lahat. Hindi ko lang kayo maisa-isa. Sasagutin ko lang yung comments ni Owen Santos. Thank you, Owen. Idol, lipat ka na ng Q-line para mapasabak yung new truck mo sa RGN trailer. Pag nalipat ka sa Q-line, 15 wide na yung ibibigay sa'yo. Makakaranas ka na, idol, kung paano makapag-secure ng heavy equipment. Yun. Thank you, Owen, sa tiwala. Alis muna tayo, tara. Habang tumatakbo tayo, magkwentuhan tayo. So thank you, Owen, sa tiwala sa pero okay na ako dito sa Kelsey. Happy naman ako dito. Tsaka dati na akong humihila talaga ng oversized load, wide load, dahil nanggaling ako sa Skyway project. So isa ako sa mga humihila ng Trans-Canada Highway, Ontario 11 South, then turn right. Isa ako sa mga humihila ng girder ng tulay ng Skyway. Then kumakarga rin ako ng equipment tulad ng bulldozer, grader, backhoe, bison. Ano pa ba yung mga equipment namin doon? Yung crane na crawler, kumakarga rin ako niyan. So hindi lang dito ako nakakarga ng mga oversize. Pero dito sa Canada, tingin ko pare-pares lang naman ng sahod. So hindi ko na kailangan pa lumipat. Okay naman sa Q-line, siguro pare-pares lang naman kami ng sahod yan. Kumbaga, kung sa mga securement, sa totoo lang, dito lang talaga ako nakapag-secure ng proper. Kasi sa alam nyo naman sa atin, puro remedyo lang ang mga gamit, di ba? Nung nasa Skyway naman ako,
dala-dalawa ang helper ko. Ang tawag namin doon rigger kasi all around sila. Rigger sa crane, rigger sa trailer, rigger sa low bed. Kaya rigger ang tawag namin dahil all around sila. Hindi lang pahinante, kundi marunong sila suminyas ng crane, ganon. Kahit ako, doon ako natuto sa Skyway kung paano magsinyas ng crane. So yun, thank you Owen sa tiwala. Happy na ako dito sa Kelsey. Kung lilipat man ako, medyo magana na trabaho. Pero sa ngayon, wala pa akong plano. Yun, wala pa akong plano. Oy, shoutout nga pala sa mga nakakakilala sa akin sa Skyway. Kung kilala nyo pa ako, shoutout sa inyo. Sila ang makapagpatunay na kung anong trabaho ko sa Skyway. So, isa sa mga kasama ko na nandito sa Skyway, si Armando. Yan, kumpare ko yan. Driver ko yan sa likod ng trailer ko. Kasi yung buggy trailer sa atin ay may dolly driver naman yun tawag. Then dati siyang water truck, kinuha ko siya para maging driver ko sa likod, kumbaga mag-upgrade dahil masipag siyang nagkaroon siya ng interest ba na matuto sa trailer. So kasi yung tao na yan, si Pare Armando, hindi umiinom, kaya binabantayan niya lang ako malasing para siya magmaneho ng trailer. Sa totoo lang dati guys, kasi alam nyo naman sa atin, napakaluwag. So ang trabaho namin umaga hanggang madaling araw, pero usually nakatambay na ako niyan ng hapon hanggang alas 12 ng gabi. Kaya napapainom kasama yung mga officer, di ba, mga opisyalis. Dahil ang operation ng Skyway alas 12 hanggang alas 5 ng madaling araw, doon ang trabaho namin para wala gaanong sasakyan. Yun. Kaya hindi ko alam kung gaano kahaba, hindi ko exact sure kung gaano kahaba yung girder. Sa pagkakaalam ko, nasa 120 feet yung girder, then nasa 65 tons ang bigat niya. Sa pagkakalam ko lang, dahil way back 1996 pa ako dyan sa Skyway nagtrabaho. So tagal na, no? 1996 pa. Dahil nag-start talaga ako magmaneho guys ng trailer 1991. 2 years ako nag-drive na student permit lang, dahil alam nyo naman dati basta may student permit, then merong authorized ng boss nyo, pwede pa noon yun kaya nakaka-drive na ako noon 1991. Then nagkaroon ako ng license na professional 1993 na.
dito nga sa Kelsey, pag binibigyan nga ako ng oversize or wide load, tinatanggihan ko na eh. Tinatanggihan ko kasi may oras kasi ang biyahe niyan. May oras ang takbo, may oras ang hinto, ang daming permit, may restriction na kalsada na dapat daanan. So basta ayoko. Kumbaga no choice na lang ako pag ako ang natapat doon sa garahe. Sinasabi ko na lang sa opisina, ibigay nyo na lang yan sa mga putik, di ba? Pero totoo, mahina ako sa English. Kasi radyo guys. Joke lang yun. So yun, napag-usapan namin ni Macmac, talagang napansin niya, kailangan talaga ng truck stop o rest area sa atin. Napaka-importante dahil nga, base na lang sa kanya, sabi niya, pinipilit niya kahit antok na antok siya, ilabas ng Metro Manila yung load niya hanggang sa deliveran kasi wala nga mahintuan. So walang imposible kung gugustuhin ng gobyerno or kung gugustuhin ng may pera sa atin ng mga negosyante. Kung tumama lang talaga sa loto bakit hindi ako gagawa ng truck stop sa atin? Ikaloob lang ni Lord, baka gagawa tayo ng truck stop alinman sa expressway, north or south expressway, bago pumasok ng Metro Manila. Kailangan may truck stop. Sama nyo sa panalangin, baka manalo tayo kung tataya. Pero tumataya ako lagi guys, nagpapakasakali, dahil pangarap ko talaga yan. Pangarap ko makapagpatayo ng truck stop sa Pilipinas. Hindi katang isip yan. Posible kasi maraming nananalo dito sa Canada na $1 million. So posible magagawa ko yan kung mananalo ako. Katulad na lang may nanalo dito na $80 million, may nanalo ng $70 million, may nanalo ng $40 million. Puro Pilipino yun. So sa $1 million, 40 million pesos na sa atin. Ibig sabihin, kaya, di ba? Sa ngayon, pangarap lang muna. Malay mo, di ba? Ipagkaloob sa atin ni Lord. So yun guys, hanggang dito na lang tayo ha. Ingat-ingat lagi tayo. Malamig na ang panahon. Soon, darating na yung winter. Kaya doble ingat tayo. Bumili na kayo ng winter gloves. Company namin may issue naman na bonnet, may jacket. So winter gloves na lang talaga at safety winter boots. Yung winter boots ko dito, gamit ko pa sa mining yan. Hanggang ngayon, andyan pa rin siya. Kasi winter lang siya nagagamit, pero hindi ko binababa dito sa truck. Yun, maraming salamat sa suporta nyo guys kay Filipino Truckers Pro 2 sa YouTube channel natin. Thank you so much. So yun lang, maraming salamat sa inyo at ingat-ingat tayo. Takbong pogi lang. Uy, napunta doon yung truck. Napunta doon sa ibabaw yung truck. Tumalon.